Ang Iran ngayon ay tila sumusuko na at sa pagkakataong ito, hindi na kayang takpan ng mga resistance ang pagbagsak. Sa loob ng maraming taon, nalalampasan nila ang sanctions, nakakalusot sa mga digmaan at nakakatawid sa isolasyon. Ang ganitong resilience ang naging pinakamalakas nilang alas laban sa mundo. Pero ngayon, nawala na ang alas na iyon mula sa kanilang kamay. Si President Pezeshkian ay lumabas sa national television para aminin ang energy crisis ng bansa at hiniling niya sa mga mamamayan na tanggapin ang pamumuhay sa dilim para mabawasan ang paggamit ng kuryente at energy. Pero ang kadiliman ay hindi lang sa mga kabahayan. Natuyo na din ang mga dam, naubos ang laman ng grocery shelves, nagsara ang mga pabrika at huminto ang mga port. Ang bansa ay nasa punto na ng pagkalugmok at ang Tehran regime ay nakikiusap sa mga tao para sa sakripisyo para lang madelay ang pagbagsak na ito. Para mas maintindihan natin ng mabuti ang desperadong pakiusap ni Pezeshkian, kailangan muna nating tingnan kung paano umabot ang Iran sa puntong ito. At ang sagot ay nakatago sa dalawang salita, blockade mula sa labas at collapse mula sa loob. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng Iran ang Strait of Hormuz bilang banta na kaya nilang isara ito sa buong mundo. At gumana ang banta na iyon. 1/4 ng global oil ang dumadaan sa strait na ito, kaya walang gustong i-corner ang Iran dahil lahat ng bansa ang magbabayad ng presyo. Pero binaliktad ng United States ang sitwasyon. Nag-deploy ito ng malaking naval force sa Hormuz at hinigpitan ang mga daungan ng Iran. Nang magsimula ang blockade, halos tumigil ang maritime trade ng Iran. Tinanggal ang grain, oil, gamot, spare parts, lahat ng galing sa labas. Huminto ang karamihan ng food imports. Gusto sanang gawing sandata ng Iran ang Hormuz laban sa mundo, pero ang ginawa ng US, iyon ding strait ang ginamit laban sa Iran. Ang external na strangulation na ito ay sapat na para makasira. Pero ang tunay na trahedya ng Iran ay ito. Bago pa man ang blockade, bumabagsak na ang internal infrastructure. Pinabilis lang ito ng digmaan. Taon ng tagtuyot, korupsyon sa water management ng gobyerno, illegal well drilling at sobra-sobrang paggamit ng tubig sa agrikultura. Sabi ng isang opisyal, sa ilang gabi, kailangan nating bawasan sa zero ang water pressure habang tulog ang mga residente. Makakatulong ito para maiwasan ang pag-aaksaya ng tubig, pero makakaabala ito sa publiko, kaya pinapayo namin na maglagay sila ng water storage tanks. Ang network na tinatawag ng publiko na water mafia ay unti-unting sumira sa energy system ng Iran mula sa loob. Karamihan ng malalaking dam tulad ng El Dam ay bumagsak sa mas mababa sa 1/10 ng kapasidad. Halos natuyo na ang pangunahing water source ng Tehran. Nagsimula ng pag-usapan ang Day Zero, ang araw na tuluyang mauubos ang tubig. Bumaba ng kalahati ang hydroelectric production. Karaniwan, sinasalo ito ng gas at oil thermal plants. Pero ang US at Israel strikes ay tumama sa malalaking gas fields tulad ng South Pars at pipeline networks. Kaya isinara rin ang pinto na iyon. Lumipat naman ang regime sa diesel generators, pero hindi rin dumarating ang diesel dahil sa blockade. At nagsimula ang dalawang krisis na mag-feed sa isa't isa. Ang blockade ay pumutol ng fuel mula sa labas, habang ang drought ay pumatay sa hydroelectric mula sa loob. Kapag naubos ang tubig sa dam, bumababa rin ang cooling water para sa thermal plants. Bawat solusyon ay bumabagsak dahil sa isa pang collapse. Ang energy system ng Iran ay pumasok sa vicious cycle. Ang pakiusap ni Pezeshkian ay produkto ng cycle na ito. Kahit hindi pa total blackout sa buong bansa, may matitinding restrictions at planned outages. Sa maraming lungsod, may kuryente lang ang mga bahay ng 4 hanggang 8 oras kada araw. Malaking imbalance ang nabuo sa pagitan ng industrial facilities at households. At ang unang tinamaan ng matindi ay ang lifeline ng bansa, ang mga port. Ang pinakamalaking commercial port, Shahid Rajai, ay humahawak ng 85% ng container traffic, mga electric crane, night lighting, cold storage, lahat umaasa sa energy. Nang magsimula ang outages, bumagal ng 40 hanggang 60% ang operasyon. Libu-libong port workers ang naapektuhan ng shifts at marami ang pansamantalang tinanggal o pinayagang walang sahod. Nang tumigil ang port, umabot ang epekto sa truck drivers. Ang 365,000 rehistradong truck drivers ng Iran ang backbone ng ekonomiya. Ang kanilang daily routes ay nadagdagan ng 20 hanggang 40% o tuluyang kinansela. Ang fuel pumps sa gas stations ay umaasa sa kuryente, kaya sa bawat outage, napipilitan silang pumila ng ilang oras. Huminto ang transport ng cargo mula Bandar Abbas. Nasira ang cold chain, napakaraming perishable goods ang nasayang. Parehong kadiliman ang nararanasan nila sa trabaho at sa bahay. Kasabay nito, bumagsak din ang industriya. Ang Mubarakeh Steel Factory sa Isfahan, ang pinakamalaking steel facility sa Iran, ay tuluyang nagsara matapos ang strikes at libu-libong workers ang pinauwi. Ang steel ang pangunahing gamit sa automotive at construction.
kaya posibleng umabot sa 10 hanggang 12 milyong tao ang apektado ng job losses. At ang pinaka-creative na sanctions evasion tool ng Iran ay bumagsak din, Bitcoin mining. Bilyon-bilyong dolyar ang kita ng Iran mula sa 2% hanggang 8% ng global Bitcoin hash rate. Pero ang mining equipment ay kumakain ng halos 2,000 megawatt ng kuryente na kinukuha ng regime mula sa mga sibilyan. Nang magkaroon ng power outages, nagsara ang mining farms. Ang crypto ecosystem na nagkakahalaga ng $7.8 billion ay naparalisa. Nawala ang source ng pondo na ginagamit para sa digmaan. Isa-isang napuputol ang economic lifelines ng Iran at ang pinakaapektado ay ang ordinaryong mamamayan. Umabot sa 105% ang inflation. Tumaas ng 72% ang presyo ng pagkain sa loob ng isang taon. Ang water outages ay umaabot ng 12 hanggang 18 hours kada araw. Ang mga pamilya ay gumagamit na lang ng kandila at flashlight. Nasasayang ang pagkain dahil hindi gumagana ang refrigerator. Walang malinis na tubig dahil patay ang pumps. Tumataas ang crime rate dahil kulang ang street lighting. Hindi na ma-access ng mga babae at bata ang basic necessities. Ang mga paaralan ay lumipat sa remote learning, pero dahil walang kuryente sa bahay, hindi rin ito gumagana. At hindi ito bigla ang nangyari. Bago pa ang digmaan, 40% hanggang 50% na ang inflation sa Iran. Matagal nang bumababa ang real wages at taon-taon nang tumataas ang presyo ng pagkain. Ang pinakaapektadong grupo, mga port workers, truck drivers, factory workers, ay matagal nang nasa survival mode. Sa nakaraang taong port explosion, maraming namatay dahil sa kapabayaan ng regime. Ang mga drivers ay matagal nang humaharap sa poor road safety at mababang kita. Noong May last year, ang strike ng mga truck drivers dahil sa insurance at fuel price hikes ay kumalat sa 155 cities at naparalisa ang supply chain. Sumama rin ang energy workers at port employees sa protests last year hanggang ngayong taon. Sa history, ang strikes ng truck drivers at port workers ay nagtitrigger ng malawakang movements at alam ng regime ang pattern na ito. Pero ngayon, pinalala ng war at blockade ang galit na ito. Ibinibenta ng regime bilang national sacrifice, pero para sa mga tao, ibig sabihin nito ay opisyal na pagtanggap ng pagkawala ng kita, kadiliman at gutom. Nagawa ng Iranian regime na supilin ang mga pag-aaklas noong 2019, 2022 at last year hanggang ngayong taon sa pamamagitan ng libu-libong arrests, daan-daang pagkamatay, internet shutdowns at military patrols ng IRGC at Basij forces. Sa short term, kaya nilang kontrolin ng workers, pero dahil sa economic collapse at military burden, mas lalong mahirap panatilihin ang repression dahil nararamdaman ng mga tao na umabot na sila sa limit ng sakripisyo at hindi na rin kapanipaniwala ang resistance narrative ng regime. Ngayon, hindi lang umaangal ang mga tao, umaalis na rin sila ng bansa. Ang pinakamalalim na sugat ng Iran ay hindi sa battlefield, nasa borders ito. Umabot na kasi sa 3.2 million ang internal displacement at simula pa lang ito. Ang mga port workers, truck drivers, factory workers, sila ang unang umaalis. Pero ang war at blockade ay maaaring gawing mass wave ito. Ayon sa analysis ng Amoj Media, kung magpapatuloy ang blockade, maaaring umabot sa milyon-milyong refugees tulad ng Syria noong 2015. Noon, mahigit 5 million ang umalis sa Syria. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakaka-recover kahit 10 taon na ang lumipas. 4 na beses ang population ng Iran kumpara sa Syria, kaya mas malaking epekto ito sa Europe at buong region. Tinatayang 200,000 hanggang 500,000 additional international migrants ang maaaring umalis sa short to medium term. Ang unskilled at semi-skilled workers ay dumadaan sa Turkey at Iraq borders. Umaabot sa higit 1,000 crossings kada araw sa Turkish border. Ang skilled professionals tulad ng engineers, doctors at technicians ay papunta sa Europe at North America, lalo na sa Germany. Ang Turkey ay may humigit kumulang 100,000 Iranians at nagiging mahigpit na sa borders. Pero kapag economic collapse at food crisis na ang nagtutulak, hindi na sapat ang border control. Ang epekto nito sa Iran ay malala. Sa transport at port sector, nawawala ang 365,000 drivers at 25,000 hanggang 40,000 port workers. Nagkakaroon ng workforce gap. Habang umaalis ang tao, tumitindi ang trabaho ng natitira, bumabagal ang operasyon at tumataas ang strike risk. Kapag skilled workers ang umaalis, bumabagsak ang industrial production at infrastructure maintenance. Kaya ang tanong ng marami ay, sino ang magpapatakbo ng steel factories? Sino ang mag-aayos ng dam? Sino ang magpapanatili ng power plants? Ang brain drain ay nagdudulot na ng 50 hanggang 150 billion na annual losses. At mas lumalala pa ito, bumababa ang production capacity, tax revenue at foreign exchange reserves. Ang pinakamalalim na damage ay demograpiko. Ang pagkawala ng kabataan at educated group na edad 15 hanggang 35 ay nagpapabilis ng aging population at nagpapahirap sa recovery. May 4 hanggang 5 million diaspora na ang Iran.
At ang migration na ito ay nagiging permanent brain drain. Ang mga skilled migrants ay hindi na bumabalik. Gumagawa sila ng bagong buhay sa ibang bansa at sinusunod ng pamilya nila. Kapag hindi ito napigilan, babagsak ang industrial capacity, healthcare system at infrastructure ng Iran sa loob ng maraming dekada. Kaya ng regime na supili ng revolt pero hindi na nito maibabalik ang mga taong umalis. Bawat engineer, doktor at technician na umaalis ay nag-aalis ng bahagi ng recovery capacity ng bansa. Ang total economic contraction kasama ang war damage at blockade ay maaaring umabot sa 5 hanggang 10%. Ito ang pinakamapanganib na uri ng collapse, tahimik, mabagal, pero hindi na maibabalik. Habang bumabagsak ang Iran mula sa loob, wala ring darating na tulong mula sa labas. Ang peace talks sa Islamabad ay nauwi sa failure. Kinansela ng envoys ni Witkoff at Kushner ang 18-hour flight. Ang mensahe, ang kondisyon ay amin, kayo ang tatawag. Umuwi ang Iranian delegasyon na walang dala, nanindigan ng regime. Hindi kami lalampas sa red lines namin. Pero habang nagpapatuloy ang blockade, nagiging walang saysay ito. Gusto ng US na isuko ng Iran ang nuclear at missile program. Gusto ng Iran na alisin ang blockade. Ang Pakistan at China na nasa gitna ay nahihirapang mamagitan at habang walang kasunduan, mas lumalala ang leadership crisis ng Iran. Pagkatapos ng assassination ni Khamenei, ang leadership ng kanyang anak na si Mujtaba ay nagpasimula ng internal power struggles. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng IRGC at political wing. Bawat isa ay may sariling agenda. Dahil dito, mas lalong imposible gumawa ng coherent strategy laban sa blockade at ang resistance axis ng Iran ay bumabagsak. Ang Hezbollah at Houthis ay naiwan. Ang mga proxy forces na ito ang pundasyon ng regional power ng Iran pero ngayon putol ang coordination at supply lines. Ang China, pinakamalaking buyer ng oil ng Iran, ay nalulugi pero hindi direktang kumukontra sa US. Nagpupush lang ito sa diplomatic pressure pero walang konkretong tulong dahil ayaw nitong isugal ang sariling energy security. Lumilipat ito sa Russian oil. Ang Russia naman ay kumikita lang mula sa mataas na oil prices at ginagamit ito para punduhan ang war sa Ukraine. Nagbebenta ito ng weapons sa Iran pero hindi ito nagiging strategic savior. Kahit ang mga pariah states, walang tunay na tumutulong. At ang nuclear program, huling card ng Iran, ay nakastuck din. Nasira ang facilities sa last year's 12-day war. Pinipigilan ng blockade ang pagdating ng equipment at imports. Gusto ng regime na gamitin ang nuclear weapons bilang deterrent pero wala na silang oras at resources. Nagbababala ang US na red line ito at pwedeng mag-trigger ng regional nuclear proliferation. Pinabalikan ng Saudi Arabia at Turkey ang sarili nilang programs. Ang conventional forces ng IRGC ay paralyzed. Ang 2026 operation ay tumama sa nuclear facilities at command centers. Limitado na ang capabilities nila at lalo pang humihina dahil sa energy crisis. Ang radar at missile systems ay nangangailangan ng stable power pero wasak na ang energy security ng Iran. Hindi pa kailanman naging ganito kaisa o ka-alone ang Iran. Bumabagsak mula sa loob, sinasakal mula sa labas, umaalis ang tao at nanonood lang ang mga kaalyado. At ang natitirang resource ng regime, ang sakripisyo ng tao, ay nauubos na. Sa loob ng 47 years, sinabi ng Iran sa mundo, hindi ninyo kami kayang sirain. Nalampasan nila ang sanctions, nakaligtas sa wars at nakatawid sa isolasyon. Pero noong April 25, 2026, ang kanilang presidente ay humiling sa mga tao na manatili sa dilim. Natuyo ang dam, naubos ang groceries, nagsara ang factories, tumigil ang ports at nagsimula ng umalis ang mga tao. Walang tulong mula sa labas at ang regime ay nakikiusap pa rin ng sakripisyo para madelay ang disintegration. Pero ang kapasidad ng mga tao para sa sakripisyo ay nauubos na rin. Bawat engineer na umaalis, bawat pabrika na nagsasara, bawat shelf na nawawala ay unti-unting kumakain sa natitirang tsansa ng Iran na makabawi. At bawat araw, mas kaunti ang resources, mas kaunti ang tao at mas kaunti ang oras ng regime. Ang 47-year resistance narrative ay bumagsak sa isang simpleng katotohanan. Ang regime na humihiling sa mga tao na mamuhay sa dilim ay hindi na lumalaban, sumusuko na ito. Kaya sa tingin mo, makakaligtas pa ba ang Iranian regime sa multi-layered collapse na ito? O ang two lights na pakiusap ni Pezeshkian ang magiging huling hininga ng kanilang sistema?